Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Monday, ika-23 ng Pebrero, taong 2026. Sa kasalukuyan nga po, ang low pressure area na ating minomonitor sa may silang bahagi ng Visayas ay kasalukuyan na nga pong bahagyang tumaas, na kung saan huling namataan sa silang bahagi ng Quezon, na kung saan nagdudulot ito ng maulap na paporin sinasamahan ng mga localized thunderstorm, na kung saan mataas din ang posibilidad ng mga pag-ulan lalo na pagsapit ng hapon at gabi dito sa area ng Bicol Region, including Mimaropa. Kaya naman lubos pa natin pinag-iingat ang ating mga kababayan sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan, lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Samantala, ang low pressure area natin minomonitor sa may boundaries ng ating Philippine Area of Responsibility ay tuluyan ng nalusaw o naglaho na. Ngunit ang isa pang low pressure area na ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan huling mamamataan sa may silang bahagi ng Mindanao, ay nanatili pa rin, na kung saan nga sa kasalukuyan nga po ay lumakas na nga po ito, na kung saan ganap na nga po itong bagyo na may kategory na tropical depression na may lakas na hangin na umabot sa 45 km per hour, samantalang may pagbuso na umabot naman sa 65 km per hour na kumikilos ng mabagal. Kaya naman inaasahan po natin na manatili ito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na mga oras. Dahil sa mabagal nga itong pagkilos nito, pahilagang silangan ang kanyang pagkilos. Nalubos po natin pinag-ingat ang ating mga kababayan dahil sa posibleng paglapit itong bagyong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, linawin po natin yung low pressure area na ating monitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung sakaling ito ay maging ganap na bagyo, ay papangalanan po natin ito sa local name na Bagyong Kaloy. Samantala, kung ito naman na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay pumasok at nanatili pa rin bilang ganap na bagyo, ay posible natin ito yung unahin natin na pangalanan na Bagyong Kaloy, dahil sa kung ito ay bagyo na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan base nga po sa climatological track sa buwan ng Pebrero, ang mga bagyo po ay inaasa natin na lalapit dito sa may silang bahagi ng ating bansa bago tuluyan lumihis or pumasilangan or pahilagang silangan ang kanyang pagkilos. Kaya naman inaasahan po natin na sana ay lumayo na itong dalawang masamang panahon nating minomonitor na inyong makikita dito sa pinaka tropical cyclone track pagsapit ng Pebrero. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Luzon, inaasahan pa rin po natin makakaranas pa rin tayo ng maulap na papurin at mga kalat-kalat na mga pag-ulan, lalo na pagsapit ng hapon at gabi dito sa may area ng Masbate, Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, including Romblon, Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Quezon, na siyang inaasahan natin na makakaranas pa rin ang epekto nitong low pressure area na monitor natin sa may silangang bahagi ng Luzon, na kung saan inaasahan na po natin itong low pressure area ating minomonitor sa silangang bahagi ng Luzon ay inaasahan natin na bahagi na po itong lilihis o pahilagang silangan. So bahagi na po itong papalayo ng ating kalupaan, pahilagang silangan. So yan po yung pinaka track natin, posible na po itong lumayo. So kaya naman sa mga susunod na araw ay posible na tayo makaranas ng maliwalas na panahon. Samantala, para naman sa mga nalalabig pang bahagi ng Luzon dito sa may area ng Cagayan Valley Region, Isabela, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao ay inaasahan natin makakaranas ng fair weather. Makakaranas tayo ngayong umaga na maliwalas na panahon na sinasamahan na bahagyang maulap na papurin na may light range pagsapit ng hapon at gabi. Kaya naman maging alerto po ang ating mga kababayan sa pagsapit ng hapon at gabi dahil sa mga banta pa rin ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Dahil po yan sa epekto nitong
amihan at ng low pressure area na ating minomonitor sa may silangang bahagi ng Luzon. Samantala, para naman sa magiging lagi ng panahon dito sa Visayas ngayong araw, inaasahan po natin makakaranas pa rin ng maulap na papurin at sinasama ng mga pag-ulan dito sa may area ng Eastern Visayas. Sa lugar po yan ng Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, including Bohol at Cebu, na siyang inaasa natin makakaranas pa rin ng maulap na papurin na sinasamahan ng mga pag-ulan na dulot nga po nitong low pressure area, na kung saan nakikita nga po natin na siyang sirkulasyon ng hangin ay hagip pa rin itong silangan bahagi ng Visayas. Kaya naman lubos pa natin pinag-ingat ang ating mga kababayan sa mga pagbanta pa rin ng pagbaha sa mga babang lugar at pagguho ng lupa sa mga bundok na lugar. Samantala, sa mga labing bahagi ng Visayas, inaasahan po natin makakaranas ng maliwalas na panahon sa umaga na may mga localized thunderstorm o mga pagkulog at pagkidlat tayong inaasahan dahil sa pagsirkulasyon nitong hangin na galing dito sa may hilaga. Hinihila naman itong low pressure area nating monitor. Kaya naman maging alerto po ang ating mga kababayan sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mababang lugar dahil possible pa rin ang mga localized flooding. At para naman sa magiging lagi ng panahon dito sa Mindanao, dahil pa nga rin sa paghila nitong low pressure area na siyang umaapekto pa rin dito sa may silang bahagi ng Mindanao, inaasahan pa rin natin ang maulap na papurin at mga karatil na mga pag-ulan na sinasama ng mga localized thunderstorm. Ito yan sa area ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur, including Davao Region. Inaasahan natin makakaranas ng mga localized thunderstorm na sinasama pa rin ng mga pag-ulan. Samantala, sa mga labing bahagi pa ng Mindanao, dito sa area ng Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga Peninsula, Sorsogon, Autonomous Region in Muslim Mindanao, Northern Mindanao, ay inaasahan natin makakaranas ng fair weather na kung saan bagyang makakaranas ng maliwalas na panahon na sinasamahan ng maulap na papurin na mas mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorm pagsapit ng hapon at gabi, na yan po yung pinaghahanda natin sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan lalo na sa mga nasabing area. Kaya naman maging alerto lang po tayo at manatiling maging updated sa mga panibagong update natin ilalabas. Mga sabi, makapaghanda po tayo sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan at mga pagbabago sa lagay ng ating panahon. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Palawan, inaasahan pa rin natin makakaranas ng bagyang maliwalas na panahon na sinasamahan ng maulap na papurin at mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorm pagsapit ng hapon at gabi. Kaya naman ang ating mga kababayan din dyan maging alerto sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan pagsapit ng hapon at gabi. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa ating karagatan o sa ating mga seaboard, inaasahan po natin na makakaranas pa rin ng moderate to rough sea condition dito sa may area ng Bicol Region pagsapit ng hapon at gabi. Kung saan bagya na nga po itong lumalapit, itong mataas na mga pag-alon. Kaya naman lubos na natin pinaghahanda na kung saan makakaranas tayo ng banayad pa sa umaga, ngunit pagsapit ng hapon at gabi tumataas na po ang mga pag-alon dahil sa mga localized thunderstorm na dala nitong pinagsamang epekto ng hangin at low pressure area natin monitor na siya magpapataas ng alon dito sa may silang bahagi ng Luzon. Kaya naman sa mga area yan, maging alerto po sa mga biglaan ng pagtaas ng alon na umabot po yan sa 2.8 hanggang 3.8 metro na mapanganib pa rin sa ating mga kabayang may maliliit na sakyang pandagat. Samantala, sa mga labi pang bahagi ng seaboard, ay inaasahan po natin magiging slight to moderate ang magiging lagyan ng mga pag-alon sa may kanlurang bahagi ng ating bansa na ating makikita sa pinaka-satellite image rin natin sa seaboard. Ay inaasahan natin na magiging banayad ang mga pag-alon. Kaya naman malaya pa rin makapaglalayag ang ating mga kababayang mangingisda sa mga nasabing seaboard. Ngunit iba yung pag-iingat po sa mga ating mga mandadaragat na nais pumalaot sa ating karagatan o sa ating seaboard. At yan nga po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Lunes. Ingat po tayong lahat at manatiling maging alerto at updated sa mga panibago nating ulat na ilalabas. Ingat po tayong lahat and God bless us all.